Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng isang single switch at isang 4-way switch at dalawang 3-way switch at tatlong bulbs. Kasi po may nagtatanong po kung paano daw ang wiring connection ng dalawang single switch. Ang isang single switch gagamitin na master switch at yung isang single switch control niya ang dalawang bulb. At yung dalawang 3-way switch, control niya ang isang bulb. Doon po sa nagtatanong, hindi po gagana yon kasi dalawang single switch, yung isa gagamitin ng master switch at ang isa, control niya ang dalawang bulb. At yung dalawang 3-way switch, control niya ang isang bulb, hindi po yan gagana ng maayos. Kasi may traveler po yan na ilalagay. Kaya, doon sa nagtatanong, ang ididemo ko sa iyo, ganito na lang ang gawin mo. Isang single switch na gagamitin mo na master switch at isang 4-way switch at saka dalawang 3-way switch. Yung isang 3-way switch, control niya ang dalawang bulb. At yung isang bulb, control ng 4-way switch at saka isang 3-way switch. Ito po yung ating diagram. Ito po yung ating line 1 at ito naman yung ating line 2. Yung line 2 po, direkta na po yan sa ating mga bulb. Diretso po yan sa ating mga bulb. At yung line 1 natin, diretso po yan dito sa ating single switch na gagamitin natin na master switch. Ito po. Single switch po ito. At yung traveler niya, yung ating line 1, diretso po yan dito sa ating single switch, dito sa may on. 4 na butas po ito. At yung isang butas, yung line 1 natin dito sa isang butas sa may on. At yung isang butas dito sa may on, yung ating traveler. Yung unang traveler natin, kasi dalawa ito. Ito yung isa. Papunta ito sa ating 4-way switch. At galing dito sa ating single switch. Yung unang traveler natin, nakakonek siya dito sa ating 1. Kasi ang 3-way switch may number po siya na 0, 1, and 3. Kaya ito, naglagay ako ng isang wire papunta dito sa ating unang 3-way switch sa number 1. At diretso po yan dito sa ating 4-way switch dito po sa number 1. Kasi yung 4-way switch may number po siya 1 and 3 at saka 2, 4. Kaya, yung ating number 1 na traveler, diretso po yan sa unang 3-way switch sa number 1 at diretso din po yan doon sa ating 4-way switch sa number 1. At yung isa pang traveler galing dito sa 4-way switch, papunta naman doon sa isa pang 3-way switch sa number 1. Yung ating pangalawang traveler, dito naman nakakabit sa ating single switch na gagamitin natin ang master switch dito sa may off, dito sa isang butas. Diretso yan dito sa ating unang 3-way switch. Naglagay ako ng isang wire at nakakonek siya sa number 3. Yan. At diretso doon sa ating 4-way switch sa number 3 din siya nakakonek. At galing dito sa 4-way switch sa number 4, diretso doon sa ating 3-way switch sa number 3. At ating mga return, ito yung return natin, diretso na po yan dito sa ating 0. Kasi yung 3-way switch may 0 at saka 1 and 3. Ito po yung ating mga return. At yung isang bulb, controlled siya ng isang 3-way switch at saka 4-way switch. Yung dalawang bulb, controlled siya ng isang 3-way switch. Ito, pinagkuniklo lang po yung
return niya ito at diretso po dito sa ating 0 sa ating unang 3-way switch. Yan po ang ating diagram. Sana po i-screenshot nyo lalong-lalo doon sa mga beginners para masundan nyo. Ganito po yung paggawa ko ng diagram para madali masundan lalong-lalo na doon sa mga beginners. Ito po. Yan po yung ating diagram. I-screenshot na lang po ninyo. Ngayon po, alisin ko muna ito para lagyan ko muna dito. Yan. Ngayon, una nating gagawin yung line 2 muna tayo mag-uumpisa. Dito muna sa ating line 2. Lalagay muna natin yung mga wire ito para masundan nyo step by step. Ito po, ilagay ko na po yung ating dito sa load side, yung line 1 at saka line 2, papunta po dito. At ito na po, naglagay po ako ng tagging kasi parehas pula po ito. Ito po yung ating line 2 na walang tagging. Ikukunik lang po dito sa ating line 2 yung galing dito sa isang valve at yung home run natin at saka yung supply. Itong tatlong ito, pag sama-samahin lang natin, ganyan. Tapos, higpitan po natin. Ako po, binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito sa unahan. Yan, lagyan natin ng electrical tape. Yan. At dito naman tayo sa ating pangalawang valve, yung home run natin. Ito yung home run at saka yung supply at yung line 2 galing sa ating bokilya. Pagkasamahin din natin itong tatlong ito para magkaroon na po siya ng supply. Pinabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito sa unahan. Dito naman tayo sa ating pangatlo. Kung dalawang ito, pag samahin lang natin. Yan, tapos na tayo sa ating line 2. Ngayon, ilagay natin yung ating traveler para hindi na makasagabal. So yung ating traveler, green at saka yellow yung ginamit ko. Dito naman po yung ating traveler din papunta dito sa ating 4-way switch. Kasi dito natin ilalagay yung 4-way switch. Papunta dito sa ating pangalawang 3-way switch. Yan na po yung ating traveler. Nakalagay na po. Ngayon, yung return, ito po yung return sa ating unang valve. Ididiretso na po natin dito sa ating
pangalawang 3-way switch dito. Kasi control siya ng 4-way switch at saka 3-way switch. Itong isang valve. Ngayon, ito naman na-return na ito. Control siya ng isang 3-way switch. Dito natin ilalagay. Ididiretso ka na po dito sa ating para pagsamahin po itong dalawa yung return niya at maglalagay ako ng isang wire para sa kanilang return. Itong tatlong ito pagsamahin lang natin ito kasi control siya ng isang 3-way switch natin yung dalawang valve. Diyan natin yung electrical tape. Paglagay ng electrical tape kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang iyong ilalagay. Lalo na doon sa mga beginners. Ako, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Para sa ating demo purposes lang po. Ito na po, mayroon na po siyang return. Yung dalawang valve at saka yung isang valve, ito na po yung return niya. Ngayon, maglalagay tayo ng dalawang wire para sa ating traveler papunta dito sa ating unang 3-way switch. Ito po. Wala na po akong yellow, blue na lang yung ginamit ko na kulay para sa ating traveler. Yan. Ngayon, itatap ko lang dito sa ating traveler itong papunta dyan sa ating unang 3-way switch. Itatap ko lang siya. Yan. Dinalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Yan natin ng electrical tape. Yan na po yung ating traveler. Ngayon po yung isa namang traveler. Ganun din, itatap lang natin dito. Hinalatan ko na rin po ito. At tigpitan lang po. Yan na po, mayroon na po siya kanya-kanyang traveler dito sa ating dito na po. May kanya-kanya na po silang traveler. Ngayon po, dito sa ating ito pong line 1, diretso na po yan dito sa ating single switch na gagamitin natin na master switch. Para doon sa nagtanong, ganito na lang po ang gawin mo para gumana po yung ating master switch. Yan po. Nandito na po yung ating line 1. Direkta na po yan sa ating single switch. Ito po. Yung line 1, diretso na po yan dito sa ating single switch, dito sa may on. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating
single switch. Ito po, yung ating single switch na gagamitin natin na master switch. Ito pong line 1, dito po natin ilalagay sa may on. Dito sa isang butas. Lalagay ko na po. Yan. At ito naman pong isang traveler na number 1. Ito pong traveler. Dito po nyo ilagay sa katabi ng ating line 1. Dito sa may on. Dito sa ating master switch na single switch. Ating pangalawang traveler dito po sa baba sa may off. Yan. Ito na po yung ating para sa ating master switch, single switch natin. At ito po yung ating unang 3-way switch. Ito po, may nakalagay naman pong 0 at saka 1 and 3. Yung return po, dito po natin ilalagay sa 0 itong return para sa ating dalawang bulb. Yan po, yung 0. Yan po natin ilagay. Ito po yung unang 3-way switch. At yung ating traveler na number 1, dito natin ilagay sa number 1. Yan. At itong isa pang traveler, dito natin ilalagay sa number 3. Itong kulay green. Yan, nakalagay na po. At ito po yung ating 4-way switch. Ito po yung ating 4-way switch. May nakalagay po siya na 1 and 3 at saka 2 and 4. Kaya yung galing dito sa ating unang 3-way switch, yung ating traveler number 1, dito natin ilalagay sa number 1. Itong color yellow. Yan. At ito naman pong kulay green, dito natin ilagay sa number 3. Ito, yung galing dito yan. Galing dito. At ito naman, yung papunta doon sa ating pangalawang 3-way switch. Ngayon, itong kulay green, dito natin ilalagay sa number 4. Yan. At itong yung papunta na po doon sa ating pangalawang 3-way switch. Ito po yung traveler natin na yellow dito sa number 2. Ito na po yung ating 4-way switch. Nakalagay na po yung kanyang mga traveler. At dito naman po tayo sa ating pangalawang 3-way switch. Tulad ng dati, may number din siya na 0 at saka 1 and 3. Yung return, dito natin ilalagay sa 0. Ito. Yan. At itong yellow na traveler sa number 1. At itong green dito sa number 3. Yan. Doon po sa nagtatanong, ito na po yung wiring connection ng ating dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch at saka isang single switch para sa ating master switch. Ngayon, ipipix ko lang para maganda naman tingnan.
Yan. Lagay natin yung takip. Yan. At dito naman po sa ating switch, ipipix lang po natin. Yan. Dito naman po sa ating 4-way switch, ipipix lang natin. Yan, pantay lang. Yan. At dito naman po sa ating pangalawang 3-way switch, yan, pantay lang. Lagyan natin yung takip. Ngayon, naka-install na. Bago tayo mag-power on, kailangan natin ng circuit test muna para malaman natin kung mayroon bang mali sa ating wiring connection. Ngayon, meron akong digital tester. Ibabaser po natin sa continuity. Isilik lang sa ohms at yan. Ngayon, pag tumunog po siya, pag ilagay ko dito sa ating line 1 at sa line 2, pag tumunog po siya, ibig sabihin mayroon mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Yan, functional naman yung ating digital tester. Ngayon, ilalagay ko na po. Yan. Hindi po siya tumunog. I-short ko lang. Okay naman. Ngayon, hindi po siya tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon, ilalagay ko na po dito sa ating breaker. At tandaan nyo, dapat yung breaker palagi po yan naka-off at magsuot ng glove. Yan, ito po yung ating line to. Yan, pitan lang po. At ito naman po yung ating line 1. Yan, nagpit na po. Yan. Ngayon, lalagyan na po natin ng power para malaman natin kung okay ba yung ating connection. Ngayon, ilalagay ko muna yung ating yan. Ngayon, ipapower on ko na po. Naka-power on na po. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang pumapasok dito na supply. Isit lang sa, silik lang sa volts at isit sa AC. Lagyan natin ng ilaw. Yan. Mahina na ang baterya. Ngayon, nakasilik na sa volt at saka AC. So, sukatin na po natin kung mayroon bang power na pumapasok dito. Lagay ko na po. Yan. Mayroon po siya 226 volts. Yan po. Ngayon po, dahil mayroon naman pong pumapasok dito, i-on po natin. Yan. Naka-on na po. Sukatin din po natin dito sa ating load side kung mayroon pong bang supply. Sukatin ko na po. Yan.
mayroon po siyang nasusukat na 224.6. Yan. Ibig sabihin may supply na po tayo. Ngayon, susubukan na po natin kung gagana ba yung ating ginawa. Doon sa nagtatanong, ito po yung gawin mo para gumana po yung inyong katanungan. Isang single switch para sa ating master switch at dalawang 3-way switch at isang 4-way switch. Palagi po siya nasa gitna ng dalawang 3-way switch. Ngayon, ewan ko na po. Yung ating unang 3-way switch, dapat umilaw po ito dahil control po siya ng ating unang 3-way switch. Itong dalawang bulb. Base doon sa katanungan niya. Ewan ko na po. Yan. Gumana po. At dito naman po sa ating pangatlong bulb, iyon ko po yung ating, ito yung 3-way switch natin, ito po yung 4-way switch. Iyon ko po yung 4-way switch, kung iilaw po ba siya. Yan, umilaw po. Iyon, iyon, iyon. At iyon ko po dito sa ating pangalawang 3-way switch. Yan, gumana po. I-off ko po dito sa 4-way switch. Yan. I-on ko po dito sa 3-way switch. Yan. I-off ko po dito sa ating 4-way switch. Yan. At susubukan naman po natin yung ating master switch kung iilaw ba itong tatlong bulb. Ito pong master switch, dapat nakalagay po ito sa loob ng master bedroom o di kaya kwarto ng mag-asawa. Para kung mayroon man nakapasok o di kaya kahuhinala na nakapasok sa bahay nyo, pwede nyo i-on ito at iilaw po lahat ito. Kahit po 6 o 10 na bulb, magkaiba-ibang location po siya. Pwede po nyo dagdagan ito. Mayroon na po akong ginawa na 6 na bulb para sa magkakaibang location. Halimbawa ito sa labas ng bahay, ito sa sala, at ito sa kusina. Ngayon, susubukan po natin, tulad ng sinabi ko, dapat nakalagay itong master switch doon sa loob ng master bedroom o di kaya kwarto ng mag-asawa. Doon ko na po, dapat umilaw po itong tatlong bulb. Yan. Gumana po yung ating master switch. Yun ko po. I-on. I-off. I-on ko po dito. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. Yan. Yung master switch natin. Yan. Gumana po. Ngayon, i-off po natin dito sa ating breaker kung mag-uupo siya lahat. Yan. I-on ko po. Left. Yan po yung ating wiring connection ng isang single switch para sa ating master switch at dalawang 3-way switch at isang 4-way switch. Siguro doon sa nagtatanong, ito po yung dapat mong gawin para gumana po yung ating wiring connection. Kasi doon sa tanong mong dalawang single switch, hindi po pwede yun. Hindi po gagana yun. Yung dalawang 3-way switch, hindi po gagana yun dahil may dalawang single switch na. Kaya ganito na lang po ang yung gagawin. Waitin natin. Yan. Okay na po. Maraming salamat po. Sana po na pulutan nyo ng kaunting kalaman, lalong-lalo na doon sa mga beginners. At maraming salamat po sa inyong panonood. At marami na po akong mga in-upload. Panoorin na lang po ninyo. At marami po kayo makukuha doon na kaalaman tungkol sa basic wiring connection para sa ating bahay. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At mag-like, mag-comment, pindutin yung notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na i-upload. Maraming salamat po.
Thank you.